Alright, good day once again mga kapatid. Welcome po muli. Welcome sa ating channel, Eric and the King. Alright, for this video mga kapatid, ito po, andito muli tayo sa ating munting pabuhan. For this video mga kapatid, ipapakita ko po sa inyo ang aking pagpapakain sa aking pabo ng balat ng star apple o kaimito kasama ang balat ng cardaba o balat ng saging. Alright. At pag-uusapan rin natin mga kapatid, kasi matagal-tagal rin akong hindi nakapag-upload patungkol sa aking pabo. Nakita ko po doon sa group chat sa mga grupo ng nagpapabo na marami pong nagtatanong na patungkol po sa yung sisiw na na-dislocate yung paa. Kumbaga sisiw pa lang na-dislocate na po. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon mga kapatid. Alright, samahan nyo ba ako? Here we go, let's go! Papakainin muna natin itong aking mga pabo. Ayan na po sila. Ayan ang aking ilang mga pabo. Ayan. Ayan. At talagang masasabi ko po mga kapatid, ito po, may kaunti muna tayong pag-usapan patungkol dito. Yan mga kapatid, mahigit sa 2 buwan na po yan mga kapatid. Maganda po talaga mga kapatid na mahigit sa 1 buwan o sa 2 buwan bago natin pakakawalan dito sa range. Kagaya nito, yung na lang ng mga ilang linggo sa ganyan, nandito sa itong nasa ibaba ito, kagaya nito, yan. Wala po mga kapatid, may masama pong epekto. May namatay po mga kapatid dahil sa aga kong inilapag dito sa lupa kasi nag-aagawan po sila sa pagkain mga kapatid at lugi po itong maliliit kasi naaapakan ng iba. Ayan. Alright, magpapakain tayo mga kapatid. At sa ngayon, ito po ang ating ipapakain. Ihalo natin sa pagkain natin pabo. Yan, nahiwa na po. Balat ng saging at saka balat ng kaimito o star apple. Ito po yung balat. Kagaya nito, hiniwa po. At subukan natin kung kakain ng pabo. Star apple o kaimito. Wala na yung masampol. Yan, star apple o kaimito. Videohan na to ang punuan sa kaimito ha. Papakita ko sa inyo yung kaimito o star apple na banda dito sa amin. Yan po yung kaimito o star apple mga kapatid. Yan. Yung balat noon, yun po ang aking hiniwa. Right. Balat ng star apple at saka balat ng saging na hinog, usaba, cardaba. Yan, hiniwa na po. Hindi ko po naipakita sa inyo kasi hindi po ako naghiwa nito. Kaya hindi ko napakita sa inyo yung buo pa. Yan, hatiin ko lang ito sa 2. Kasi malapit na mag-2 balde ang aking pinapakain sa aking alagang pabo. Oh, saging mo lagi na. Yan, yung kasama nito mga kapatid, ito. Balat ng saging ng cardaba. Yan. Nilaga na saging at saka yung presko na balat. Yan po ang hiniwa at ito na po. Alright, lalagyan natin ng kaunting tubig. Yan. Tapos kalahating BEC. Hahatiin 1/4 bawat balde. Kalahating kilong Integra 3000 sa isang balde. At kalahating kilo ring Integra 3000 sa kabilang balde. Ayan na po ang panghalo ko mga kapatid.
At hindi ko na lang yan sasamahan ng asin kasi wala naman yung dahon na kasama. Matamis kasi yung dalawa. Ayan na po ang ating pakain sa ating mga alagang pabo. So dagdagan ko na lang yan ng bagaso. Ito po yung bagaso mga kapatid. Yan. Tapos andoon po yung ating mga alagang pabo. Yun, nag-aantay na po sila. Ready na po yung pakain natin. Basa po yan mga kapatid. Yung may halong kaimito o star apple, balat ng saging, trigo at kaunting pids. Mga kapatid, isa po pala ang tips na aking ibibigay sa inyo. Ganito po mga kapatid. Sa kagayang edad dito mga kapatid, para maiwasan po ang pagkalagas o pagkamatay ng mga ganito na kalaki, lalo na pag isasama natin dito sa range, sa kagaya na nito kadami, ayan, ang isa pong pakatandaan niyo mga kapatid, dapat pag papakawalan nyo na yan dito, dapat nasanay nyo na sila sa pagkain na kagaya ng pagkain na ibinibigay mo sa kanila dito sa mga malalaki. Kagaya ngayon, sinasanay ko na po sila mga kapatid. Kasi bala ko po, pagkarating nila ng 3 buwan, saka ko pa sila papakawalan dito sa range. Dito sa pinakalupa na talaga. Ayan. Isasama ko na sila dito sa malalaki na ng kunti. Yung mga matured na pabo na po. Yan po. Kasi, napansin ko po sa batch na itong ibang maliliit, nauna ng kunti dito, may nalagas po na 2 mga kapatid. Dahil maaga ko po silang pinakawalan sa range. Kasi hindi pa nila, parang nanibago po sila sa kinakain ng mga malalaking pabo. Kaya ayun po ang nangyari. Kaya sana kapulutan ninyo yan ng kaunting aral mga kapatid. Kaya dapat pagpapakawalan na natin ang
kagayang mga pabo na ito, dapat yung kinakain ng dito sa range na ay dapat sanay na sila para pagkarating dito hindi sila manibago sa kanilang kakainin. Ubos ang kanilang pagkain. Yan, ubos, sinisinop at tinitilok. Yan, ubos rin. Maging dito, yan, ubos, sinisinop po nila mga kapatid. Ayan pa. Tapos maging ang doon, ubos po talaga mga kapatid. Yun po ang aking pakain sa kanila ngayon. Balat ng star apple at balat ng saging. Subukan natin itong kamyas o iba mga kapatid kung kakainin ba ng ating alagang pabo. Ang iba kumain, ang iba ayaw. Yung manok kumain si Rodi. Aba, gustong gusto ni Rodi yung kamyas mga kapatid. Ang ibang pabo kumain, ngunit ang iba ayaw. Kinain na. Ang iba gusto na, ang iba ayaw pa. So sa ngayon po, magpapa-snack po tayo ng kangkong sa ating mga pabo. Let's go! At ito ibibigay ko sa mga batang pabo. Batang may laban. Ito na po mga kapatid, ito po yung sinasabi ko sa inyo na patungkol po doon sa mga sisiw na hindi makatayo. Magtatanong kasi ang iba kung paano po raw at ano po daw ang gagawin para yun ay gumaling. At ito po ang katunayan yan mga kapatid. Ito po ang isi-share ko po sa inyo. Nakailang bisis na rin ako nakaranas ng ganyan. Talagang negative zero po ang resulta niyan mga kapatid. Ito nga, sa ngayon may hahawak-hawak po ako sa inyo bilang patunay at pruweba. Ito po, 3 buwan mahigit na po ito mga kapatid. Kasama po ito ng mga batang maliit. Kagaya nito. Ito po ang mga kapatid niya. Yan po ang kapatid nito. Nung una mga kapatid, pagkasisiw nito, ang kanyang diferensya lang po ay kung maglakad po siya ay 5'6". Siguro, iwan ko lang kung ang iba nakakagit sa ibig kong sabihin sa 5'6". Yung pong 5'6" mga kapatid, kung maglakad po para pong ganito. Yan. Ting, tong, ting. Kumbaga, mababa ang kabilang side ng kanyang paa. Ito po, ganun po siya dati. Ngunit, nang makita ko na ganun po ang kanyang kalagayan, iniwalay ko po mga kapatid, inilagay ko po dyan sa aking isolated kids. Yan po ang aking isolated kids mga kapatid, kumbaga kulungan ng mga may kapansanan. At yung bagong pugad na pabo, mga lalaking manok, yung para hindi mag-away dito, dyan ko po nilalagay. At lalo na yung mga may sakit. At ito, winalay ko po mga kapatid, kumbaga siya lang po sa isang kulungan.
sa isang kwarto dyan. At ang nangyari po, talagang lumala po mga kapatid. Dati 5'6 lang, ngayon talagang nakadapa na po siya sa sahig. Kumbaga hindi po siya gumaling mga kapatid, lalong lumala po. At hindi lang sa isang bisis nangyari ito, noong mga nakaraan, ganun rin. Marami na, mga pangatlong bisis na po nangyari ito sa akin. Nabubuhay po ang kagaya nun, yung 5'6 lang ang diferensya. Pero madalas yung, kumbaga pagkasisiw pa lang ay hindi na makatayo. Kumbaga nagsaguyod na yung isang paa, ganun na. Hindi na makalakad talaga. Hindi po yun gagaling mga kapatid sa pabo. Yan po ang aking nakikita sa pabo. Siguro sa manok, pwede yun. Pero pag sa pabo, hindi po mga kapatid. Talagang, kumbaga reject na po talaga yan. Yan po ang aking ipapayo at maibigay na idea patungkol po sa mga, anong tawag dito, split legs? O ganun ba? Kung tama ba ako? Kumbaga yun pong hindi makatayo ng mabuti mga kapatid pag sisiw pa. Kasi, ang nakikita ko po mga kapatid, dahil sa haba ng kanilang paa, talagang mahihirapan po mga kapatid. Once na dislocate yung banda dito, once na dislocate yun, talagang tuluyan na pong pupunta sa itaas mga kapatid. Gagano na po yung kanyang paa. At yung isang paa niya ay maapektuhan po yung tuhod. Kumbaga magagano na. Ipapakita ko po sa inyo ang kalagayan nito. Let's go. Yan na po ang kanyang kalagayan. Ang dating 5'6", kumbaga kung tumayo siya ganun, kung maglakad ganun lang ganun, makalakad pa pero ganun. Sa ngayon nang lumaki-laki na siya ng kunti mga kapatid, ganyan po. Hindi na po makaagapay sa paglakad mga kapatid. Yan. Naapektuhan po mga kapatid, pati kanyang pakpak. So sa mga kapatid natin dyan na may pabo na kagaya nito, pagbata pa lang, gayon nga natawa nga ako sa isang nag-comment doon na pag once may ganong sisiw po, ipakain na lang daw sa kaibigan na may ahas. Tama po yun mga kapatid, nakakatawa, ngunit tama po siya, kumbaga para po mapakinabangan pa ang sisiw na yun. Iwan ko lang, siguro pwede itong gumaling kung ang gagawin kagaya sa tao yung ititerapi. Pero mahirap po mga kapatid, talagang maubos ang ating oras sa pagpapagaling sa ganyan. At yung dati, yung may ganito rin ako, talagang pagkarating niya ng mga ganito kalaki mahigit, isa lang po ang dinesisyon namin mga kapatid, kundi pakinabangan, iulam na lang. Kasi wala na po talagang pag-asa. Basta't magkakadiferensya ang paa ng pabo. Ayan na po. Iliban kung sugat-sugat lang, gagaling pa yun. Pero once madislocate po ang kanyang buto sa paa mga kapatid, nako po, ilang bisis na po ako, talagang zero balance po, negative percent. Yan po ang aking gustong i-share sa inyo mga kapatid. So ayan po mga kapatid, yun po ang gusto ko pong i-share at ipakita sa inyo na talagang ganun po ang magiging resulta. Marami na kasi akong pabo na na-encounter dito mga kapatid. May pulyo, may buktot, may ganun, at may pungkol. Talaga pag nag-aalaga ka talaga ng pabo, marami ka pong mapapagdaanan. At patungkol po dyan sa mga tanong ng ating mga kapatid na nagpapabo, na may pag-asa pa bang gagaling yung mga pabo na sisiw na may diferensya ang paa, ang sagot ko po dyan mga kapatid, talagang reject po yan mga kapatid. Ganun talaga, may reject talaga. Ang iba niyan, ang dahilan niyan ay yung inahin. Once lalapitan natin, pag napisa ang kanyang mga sisiw ay agad tatayo. Kumbaga yung maldito o maldita na inahin, yung igihan, kumbaga pag pupuntahan mo kanyang pugad, agad tatayo. Yun, isa po yun sa nagiging dahilan na apakan ang mga sisiw. At ang pangalawang dahilan yan ay yung inbreeding. Yan po ang nakikita ko mga kapatid, yung inbreeding. Isa din yan sa nakikita kong dahilan.
So yan naman po ang gusto ko pong i-share at ipakita sa inyo. At maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid, lalo na sa mga nakasuporta sa aking channel patungkol sa pag-aalaga ng pabo, at maging sa aking mga subscriber na nakasuporta rin patungkol sa aking pag-adventure sa dagat, sa paggawa ng pambot. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Sana pwede po kayo magsasawang sumuporta sa aking maliit na channel. So sa mga bago pala at ngayon lang nagawi sa aking channel, sana huwag niyong kalimutang mag-subscribe, i-click ang bell button para ma-notify ka ni YouTube sa tuwing may bago akong upload. Lagi niyo pong tandaan mga kapatid, na ang paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you to my next vlog. Bye bye!